Hindi pa raw kailangan ng pag-amyenda sa Juvenile Justice and Welfare Act, partikular na ang pagpapababa ng kriminal na edad sa mga may kinalaman sa krimen. Ayon sa Juvenile Justice and Welfare Council, kailangan pang mas paigtingin ng gobyerno ang mga programa nito para sa mga juvenile justice at rehabilitation. Nagbabalik si Criza Lopez para sa balita. Mainit na usapin sa Pilipinas ang issue ng pagpapababa ng criminal liability age para sa mga kabataan sa 10 taong gulang. Usapin kasi ito ng pagbibigay ng hustisya, pananagutan at sa responsibilidad ng gobyerno para sa mga kabataan. At sa gitna ng pagsusulong ng mambabatas mula sa Senado na babaan ng criminal liability age sa Pilipinas, nanindigan ang Juvenile Justice and Welfare Council at Department of Social Welfare and Development na hindi pa napapanahon na amyendahan ang Juvenile Justice Welfare Act. Ayon kay Deputy Executive Director Lilibet Gallego ng JJWC, hindi pa panahon para amyendahan ang Juvenile Justice Welfare Act, ngunit kailangang paigtingin ang pagpapatupad sa nilalaman ng batas. At kung meron man, sa tingin namin ma'am at this point, hindi pa kailangang i-amend yung batas but to strengthen that component of the law, yung healing ng mga victims, hindi lang po yung mga bata na nakakommit ng crimes. Thank you. Base sa datos ng JJWC, 118 pa lamang ang Bahay Pag-asa, ang rehabilitation center kung saan dinadala ang mga batang nagkasala. At kung tutuusin, hindi pa anya sapat ang bilang na ito. Gamitin po ba na sapat yung 100, more than 100 na Bahay Pag-asa to cater the CICL? Well, admittedly ma'am, hindi pa siya sapat. Meron pang kakulangan. May mga ibang probinsya pa na mandated to really establish their Bahay Pag-asa but wala ngayon. Kaya may mga ilan pang mga bata na nasa kulungan pa ngayon. Pero marami naman talagang mga LGUs ang talagang nag-e-effort din na establish ngayon ang kanilang Bahay Pag-asa. Nasa mandato ng lokal na pamahalaan ang magtayo ng Bahay Pag-asa nang sa gayon ay matulungan ang lahat ng children in conflict with the law. Ayon kay DSWD ASEC sa Vidin Aziz, hindi solusyon ang pagbaba ng minimum age criminal responsibility, kundi kailangan ng gobyerno na mas paigtingin pa ang mga programa para masuportahan ang pangangailangan ng vulnerableng sektor at hindi makagawa ng krimen. Instead, we must strengthen rehabilitation efforts and support families and communities. Batay sa datos na ipinresenta ni Gallego, nagkaroon ng pagbaba sa bilang ng mga CICL mula sa 26,000 noong 2017, nasa 4,000 na lamang noong 2024. Sa pag-aaral na ibinahagi ni Gallego, mas lumalalaan niya ang trauma ng bata at may malaking posibilidad na muling magkasala sa paglabas nito sa kulungan kung ibababa ang MACR. This show that children detained at an early age are more likely to reoffend. Trauma, stigma, and the absence of appropriate rehabilitation and interventions significantly increase the risk of repeat offenses. Unang-una na si Senator Rovin Padilla na sinusuportahan ang pagbaba ng minimum age of criminal responsibility sa 10 taong gulang para sa mga menor de edad. Ngunit tinutulan ito ng mga opisyal. Paliwanag ni Gallego, sa edad na 10, hindi pa buo ang kakayahan ng mga bata na magdesisyon para sa sarili nito. That's very young. Too young po ang 10 years old na ikukulong o kakasuhan. Doon sa kagustuhan ni Kwan, yung magiting natin ng senator, probably he has his own reason. Pero we really don't see any reason na para baguhin pa yung matagal na Kwan. Kasi ang tagal nito diniscuss before naman yung ma-finalize yung law na yun. Ipinagdiriwang ng Juvenile Justice and Welfare Council o JJWC ang 14th Juvenile Justice Welfare Consciousness Week ngayong Lunes na may temang JJWA, Batay May Pananagutan, Gabay at Kalinga ang Kaagapay. Layunin ng selebrasyon na palalimin ang kaalaman ng publiko tungkol sa Juvenile Justice and Welfare Act, bigyan ng tamang gabay ang mga guro sa wastong paghawak ng children at risk at children in conflict with the law o CICL cases. Para si Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.